Ang pagising ng nilalang na walang takot. Sa pinakamalalim na silid ng liab ng liwanag, may isang pusong tumibok sa kauna-unahang pagkakataon. Isang tibok na hindi dulot ng buhay, kundi ng pagtawag ng mismong Encantadia. At mula sa liwanag na puro at hindi kayang dungisan ng dilim, unti-unting nabuo ang isang katawan na hugis engkantado. Ngunit gawa sa kapangyarihang hindi kayang hawakan ng kahit sinong batala. Siya ay Aurelis, ang anak ng huling siklab. Hindi siya pinanganak, hindi siya nilikha. Siya ay automatikong nabubuo hanggat may kasamaan. Isang nilalang na walang nakaraan, walang kahinaan, at pinakamahalaga, walang takot. At dahil dito, siya lamang ang nilalang na hindi kayang pasukin ng isipan ni Batalang Gargan. Ang pagdilim ng langit habang nagbubukas ang mga mata ni Aurelis. Sa ibaba ay ganap ng naghahari sina Etir, Keros, Arde at Gargan. Sumisigaw ang bagyo ni Batalang Etir, ngunit hindi umuugong sa kanyang paligid. Nag-aapoy ang mundo ni Batalang Keros, ngunit hindi siya tinatamaan. Gumagalaw ang lupa ni Batalang Arde, ngunit hindi siya lumulubog. At sa kauna-unahang pagkakataon, may nilalang na hindi makontrol ni Batalang Gargan. Narinig ni Gargan ang pumutok na enerhiya mula sa kalangitan. Napalingon siya. Hindi siya ngumiti. Hindi siya nagalit. Ngunit bumigat ang anino niya. So, ipinanganak ka na pala. Isang tinig na parang punit ng mundo ang umaling-aungaw mula sa anino ni Gargan. Ang unang hakbang ng liwanag. Bumaba si Aurelis mula sa ulap. Hindi lumilipad, kundi lumalakad sa hangin. Ang bawat yapak niya ay nag-iiwan ng bakas na gininto ang liwanag. Liwanag na hindi kayang pigilan kahit ng anino ni Gargan. Sa paglapag niya sa lupa ng Encantadia, huminto ang hangin, pinigilan ang pagliab ng apoy, at napatigil ang pag-angat ng mga bundok. At doon sa harap ng apat na bathala, tumindig ang nilalang na hindi nila kilala, ngunit alam nilang dapat katakutan. Ang propesya ng matagal nang nawala, sa kabilang panig ng Encantadia, nagising ang pinakamatandang aklat ng Lireo. Nagbukas ito mag-isa, at lumitaw ang naunang hindi nababasang pahina. Kapag ang apat na anino ay muling sumanib, at ang mundo ay nalapit sa pagkalimot, isang nilalang ang gigising, ang huling siklab ng liwanag. Hindi hanap, hindi hinihingi, kundi kusang dumarating, upang putulin ang dilim, at ibalik ang mundong nalaso ng takot. Ang pagtitig ng dalawang puwersa, nagtagpo ang tingin ni Aurelis at Gargan. Si Gargan, Diyos ng walang hanggang kadiliman, hari ng mga nabuhay na anino. Si Aurelis, nilalang ng dalisay na liwanag, ang tanging hindi niya mababasa, hindi niya masisira, hindi niya mahahawakan. Tumigil ang mundo, at bumulong si Gargan. Narito na ang tunay na digmaan. Ngumiti si Aurelis, hindi sa kayabangan, kundi sa katiyakang hindi niya nauunawaan ngunit dala ng kanyang pagkakalikha. Hindi ako ang kalaban mo. Ako ang hangganan mo. Ang unang sagupaan ng liwanag at dilim, hindi agad gumalaw ang mundo. Parang mismong Encantadia ang nag-aalinlangan kung hihinga pa ba ito. Sa pagitan ni na Aurelis at Gargan, ang hangin ay napunit hindi sa lakas kundi sa tensyon. Isang sagupaan na hindi pa nagsisimula, ngunit ramdam na ng bawat nilalang. Si Gargan ang unang kumilos. Hindi siya umatake. Ngumiti siya, isang ngiting walang galit, walang saya kundi pangunawa. Parang isang Diyos na sa wakas ay may nakitang bagay na hindi niya pag-aari. Hindi kaliwanag, bulong niya habang gumagapang ang anino sa paligid. Isa kang pagwawasto. Sa isang iglap bumukas ang lupa sa likod ni Aurelis. Hindi lindol kundi alaala. Mula sa siwang, lumabas ang mga anyong hinubog ng takot. Mga dating bayani, mga nahulog na batala, mga sigaw ng mundong minsang sinira ni Gargan. Ang bawat isa ay may mukha ng pagkatalo, ngunit hindi tumingin si Aurelis. Walang galit, walang awa, walang takot. Ibinaba niya ang kanyang palad. At sa sandaling iyon, nawala ang mga anino. Hindi sila winasak, hindi sila tinaboy. Sila ay pinatahimik, parang apoy na nawalan ng hangin. Parang gabi na inabot ng umaga. Napaatras si Etir, napigil si Keros, napayuko si Arde. Hindi dahil sa lakas, kundi dahil sa uri ng kapangyarihan. Ito ay hindi kapangyarihang nananakop. Ito ay kapangyarihang naglalagay ng hangganan. Impossible! Bulong ni Keros. Hindi siya humihiram ng elemento. Tama, sagot ni Arde, mabigat ang tinig. Siya ang dahilan kung bakit may hangganan ang mga ito. Tumawa si Gargan, isang tawang mabagal at mababa. Ngayon ko lang naramdaman, sabi niya, ang pakiramdam na may hindi ako kayang sakupin. Biglang kumapal ang anino sa likod niya. Hindi ito puwersa, kundi pa siya. Sa unang pagkakataon, umatake si Gargan ng buo. Isang alon ng kadiliman ang sumabog palabas. Hindi anyo ng apoy o bagyo, kundi purong kawalan.
isang puwersang kayang burahin ang mismong diwa ng nilalang. Tinamaan si Aurelis. Ang lupa ay nagiba, ang langit ay nabiyak, ang liwanag ay tila nalunod, tahimik. At sa gitna ng usok, tumayo pa rin si Aurelis. May bitak sa kanyang anyo, hindi sugat, kundi liwanag na mas maliwanag pa. Hindi mo ako kayang burahin, wika niya. Mahinahon ngunit bumigat ang mundo dahil hindi ako bahagi ng mundong sinira mo. Lumakad siya pasulong. Sa bawat hakbang ang kadiliman ay umaatras. Hindi dahil sa takot, kundi dahil may hangganan na ito ngayon. Napangiti si Gargan, ngunit ngayon may bahid na seryoso. Kung gayon, sabi niya, kailangan kitang baguhin. Sa likod nila, nagsimulang gumalaw ang kalangitan. Ang mga bituin ay nagdilim. Yung mga brilyante ng Encantadia ay nagningning ng sabay-sabay parang tumutugon sa isang tawag na mas matanda pa sa kanila. Ang pagbagsak ni Bathalang Gargan at ang muling pagbalik ng kapangyarihan ni Aether, Keros at Arde. Tumigil ang mundo, hindi sa katahimikan, kundi sa bigat ng sandaling alam nitong hindi na mababawi. Si Aurelis ay nakaharap kay Bathalang Gargan, ang Diyos na kayang pasukin ang isip ng lahat, ngunit ngayon ay humaharap sa nilalang na hindi niya kayang galawin, basahin o baliin. At sa unang pagkakataon mula ng likhay ng Encantadia, narinig ng mga bathala ang tibok ng takot sa anino ni Gargan. Ang ultimong paglugsak, muling sumiklab ang anino ni Gargan. Hindi na ito purong kadiliman, ito na ngayon ay kawalan. Isang puwersang binuo mula sa lahat ng takot, pighati at alaala na sinipsip niya sa libu-libong taon. Lumaki ang anino, umabot sa langit, parang higanting halimaw na gawa sa sigaw ng buong mundo. At sa ilalim nito, tumindig si Aurelis, hindi sumusugod, hindi nagtatago, kundi nakatingala lamang parang nagmamasid. Hindi mo ako mauunawaan, sigaw ni Gargan, habang umiikot ang libu-libong espiritu sa paligid. Ako ang takot, ako ang anino, ako ang unibersong walang hanggan. Lumingon si Aurelis, at sa unang pagkakataon, nagsalita siya ng may pakiramdam. Hindi ka walang hanggan, hangganan kita. Hinawi ni Aurelis ang hangin. Isang guhit ng gintong liwanag ang humati sa kalangitan. Hindi espada, hindi kidlat, hindi apoy, kundi dalisay na katotohanan. At nang tumama ito sa anino ni Gargan, napigil ang kadiliman. Nanlumo ang mga bulong, nalusaw ang takot. Mula sa ulap hanggang sa kailaliman ng lupa, ang anino ni Gargan ay unti-unting pumuputok sa liwanag. Umalingaw-ngaw ang sigaw ni Gargan. Isa itong sigaw hindi nang nagagalit, kundi nang natatakot. At sa huling segundo bago siya bumagsak, narinig ng mundo ang bulong niya. Hindi ko kayang kontrolin ang liwanag mo. At tuluyang gumuho si Bathalang Gargan. Ang Diyos na minsang kinatatakutan ng lahat, bumalot sa sarili niyang anino. Nagmistulang alikabok na dinadala ng hangin. At doon natapos ang pamumuno ng kadiliman. Ang pagbalik ng mga bathala. Sa pagbagsak ni Gargan, muling nagliwanag ang mundo. Nagbalik ang tunog ng hangin. Nag-apoy muli ang mga bukana ni Keros. Gumalaw ang lupa ni Arde. At ang bagyo ni Etir ay muling humugot ng hininga. Isa-isang bumalik ang kapangyarihan nila. Bathalang Etir, ang bagyo ay lumakas. Pero ngayon ay malinis, walang halong anino. Muli niyang maramdaman ang bigat ng ulap, ang bilis ng kidlat, ang galaw ng hangin na siya mismo ang humuhubog. Bathalang Keros. Ang apoy niya ay hindi na naglalagablab ng galit, kundi ng tapang. Ang init ay nagbalik, hindi para manira, kundi para magpanibagong buhay sa mga lupang sinunog ni Gargan. Bathalang Arde. Ang lupa ay bumalik ang tibok. Ang mga bundok na nawasak ay tila humihinga muli. Sa kanyang mga kamay, ang mundo ay muling matatag. At habang bumabalik ang kanilang kapangyarihan, tinitigan nila si Aurelis.